We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Abby Caballero, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Agig pagpangandam sa LTFRB 11 ug Davao City LGU sa gilaumang taas nga demand sa pampublikong transportasyon karong abli klase. Dunay dugang bus units ubos sa peak hours augmentation bus service sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Gawa sa dagan sa trapiko, nahagipsab sa kuha sa CCTV monitoring sa Public Safety and Security Office ang kadaghan sa mga pasahero nga nagaatang kilid sa highway ug masakyang PUJ. Ing-ani na ang eksena, wala pa gani nagsugod ang klase sa mga pampublikong eskwelahan. Busa agig pagpangandam sa mas daghan pang pasahero sa pag-abli sa klase. Gilatag na sa LTFRB 11 sa pag-ialayon sa City TMO ang ilang plano aron masiguro nga mahatod ang mga pasahero sa ilang destinasyon nga dili malangay. Gawa sa existing units nga nagadagan karon ubos sa peak hours augmentation bus service. Dunay dugang bus units ang padaganon sa mga ruta nga nailang dagsa ang mga pasahero sugod karong Martes. Gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag, dunay dugang tagduha ka units nga padaganon gikan sa Central Park sa Bangkal, paingon sa Quimpo Boulevard ug duna say paingon sa Bangkerohan. Gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Tagduha sa bus units ang padaganon gikan sa UM Matina padulong ug Bintal ug gikan Rojas Avenue padulong sab ug Turil. Basta buntag naatay upat ka units nga padaganon for the two routes that I have mentioned. Kung nakita pa gyud nato nga mas needed pa og additional units naatay duha ka standby. This is coming from one bus company. I-monitor sab ang passenger demand sa pagpadagan sa bus units. Karong adlaw nakatakda na ay pagula sa LTFRB 11 ang special permit alang sa pagbiyahe sa dugang bus units. Sa dagan sa trapiko, mas daghang traffic enforcers ang i-deploy sa mga eskwelahan sa unang distrito. Labi na kadtong mga eskwelahan nga anaa duol sa National Highway kung asa dunay volume sa mga sakyanan. Kinitungod kay ubos ang ihap sa traffic enforcers kung itandi sa kadaghan sa mga eskwelahan sa syudad. Road constructions, nagkataas nga ihap sa mga sakyanan ug ongoing infrastructure projects ang pipila lang sa gitulong hinungdan sa traffic sa syudad. All major roads in Davao City, lalo na yung may mga schools na mga major roads, as early as 5:30 in the morning, we are already deploying traffic aids and mga traffic enforcers to assist motorists, not only motorists but also pedestrians. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Misaka ang kaso sa dengue sa Davao City karong tuiga, itandi sa nakalabayng tuig sumala sa City Health Office. Busa ilang giawhag ang mga barangay nga i-activate ang Mosquito-Borne Diseases Task Force aron makunhuran ang ihap. Ano ang report ni John D. Esteban? Sa tala sa Davao City Health Office, sukad Enero hangtod sa kasamtangan, dunay 1,506 dengue cases ang syudad. Misaka kini itandi sa 1,052 ka kaso sa susamang period sa nakalabayng tuig. Ang laing hinungdan sa pagdaghan sa kaso sumala sa CHO mao ang climate change ug dili aktibo ang Mosquito-Borne Task Force sa mga barangay nga mao'y mututok sa pagbatok sa dengue ug ubang sakit nga dala sa lamok. Apan problema ang pundo. Initiative lang yun sa barangay nga magkaroon sila og dengue task force. Dugay na gali na mo sila ginainganyo ba nga kanang maglaan gali sila ma'am og gamay lang nga budget para sa ato ang health.
Sa 182 ka barangay, ang Barangay Talomo proper ang dunay pinakadaghan og kaso nga anaa sa 120. Ang residenteng si Marian, kanunay gyud daw niya ginahinluan ang palibot sa ilang panimalay sa Purok 34 aron luwas sa dengue. Mag-walis din ma'am sa mga Manglimpyo. Yes, ma'am. Oo, niya. Kaya mga mapana mo mga nang tubig mo pangipana mo na ma'am. Pangjabo. Okay. Kaya sa mga kanang mga ipangbutang nila dira patag tubig kay diya man mao man ang pasang mga panog sa mga dengue man ang Itlugan. Sumala sa barangay nga kanunay man daw ang ilahang kampanya matag purok, batok, dengue ug sa ubang sakit nga dala sa lamok. Continuous magyuning amo ang task force na gibuhat, no. Everybody will pitch in. Everybody is involved. So dili lang kay task force ang ato ang quandary, but the entire functionaries of Barangay Talomo are tasked to educate and of course implement kining kampanya na to against dengue cases diri sa Barangay Talomo. Gawa sa Talomo proper, daghan sab ang kaso sa Barangay Katalunan Pequeño, Katalunan Grande ug 19B sa 1st District. Sa 2nd District, daghan og kaso sa Bunawan, Lasang, Ilang ug Tibungko. Samtang Lisada, Santo Niño Relocation, Tugbok proper, Dalyao, Mintal ug Kalinan Poblasyon sa 3rd District. Gikagulan sab sa CHO ang pagdaghan sa mga namatay tungod sa dengue. Karong tuiga, ana-ana sa 28 ang patay sagad mga bata. Dili na lang daw nila ipa-admit kay ang financial capability nila, di ba, mahal. Dili siguro tanang hospitals pero naagi mga hospitals nga inana. Then ikaduha, asa akong giingon ganina, kulang sa awareness nga kung naay kalintura isa o duha ka adlaw, i-check up dahil na to sa atong mga health centers, siguro nalimtan na nila. Pahimangno sa CHO sa katawhan nga ang epektibong pangontra sa dengue ang kanunay nga paglimpyo sa palibot ug ang pagtuman sa 4S o Search and Destroy Breeding Places, Secure Self-Protection, Seek Early Consultation ug Support Fogging or Spraying. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Pito ang samdan sa nahitabong rido sa duha ka magkabangi nga banay sa Balabagan, Lanao del Sur. Mga motorista ug residente apektado sa kagubot. Ani ang report. Mao kini ang nahitabong kagubot sa Barangay Lalabuan, Balabagan, Lanao del Sur adlawng Huwebes. Nabulabog ang mga residente sa buto-buto sa armas nga milungtad gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Gani makitaan kining linya sa mga sakyanan nga na-stranded human wala una gipaagian ang lugar. Sumala sa otoridad, rido ang maong hitabo nga gikilambigitan sa pamilya Ayaon nga miyembro matod sa MILF ug pamilya Sadon. Abilis po ang parang tinitingnan natin ang gulo na matagal lang idwaan. Itada na po ang sakaran. Hindi natin ma-determine pa ngayon kung ano talaga yung specific na talagang root cause na itong away. Sa 1993 po ito. Sa inisyal nga tala sa kapulisan, duna matod pa'y 7 kasamdan sa insidente. Ginasuta pa kung kang kinsang miyembro sa banay ang mga nasamdan. Ginahisgutan na sabkaron sa kapulisan ug lokal nga kagamhanan ang mga lakang aron maundang na ang away sa nasangpit nga mga pamilya. Samtang maagian na ang maong lugar ug duna na sab gipang deploy nga security forces. Huwag pong mabahala ang publiko kasi dito pong sa Balabagan area ay pwede na pong makadaan, kumbaga tahimik at safety na po yung mga commuters natin dito. Kini si Abby Caballero para sa One Mindanao. Patay ang duha ka lalaki, gupat ang samdan human makuryentehan. Dihang nagtaod og antena sa Wi-Fi vending machine sa usa ka balay sa Rajabuayan, Maguindanao del Sur. Ani ang report ni Justoni Humamil. Sa video nga kuha sa usa ka residente sa Rajabuayan, Maguindanao del Sur, makita ang pagdilaab ni mga wire sa kuryente sa Sitio Kakar, Barangay Pidsandawan sa maong lungsod pasado alas 6 Miyerkules sa gabi. Sa pagsusi sa mga otoridad, unom ka mga lalaki ang napalgang nagbuyod sa yuta human na kuryentihan na diay. Matod sa Rajabuayan PNP, duha dinhi ang dead on the spot ato sa hitabo. Gila ang mga namatay nga sila si Saiden Adas, 18 anyos ug si Parikoy Abdul Salam, 34 anyos, 15 mga residente sa Barangay Kaladturan, General Salipada kay Pendaton sa Maguindanao del Sur. Samtang dayong gidala sa ospital ang laing upat mga lalaki, gamisulay og tabang sa duha, apan nadamay kini.
Hinuon matod sa otoridad, usa kanila ang na-discharge na sa ospital. Sa investigasyon, magtaod lang taog antena sa Wi-Fi vending machine sa balay ang duha, apan. Dahil nga naghahanap sila ng signal, yakap-yakap nila yung poste, na poste kasi kawayan yung ginamit nila. So sa kanilang paghahanap, yakap-yakap nila, siguro medyo na-out balance, yun, hindi nila namalayan na may wire, sumabit doon. Nakahiagom og mga grabing paso sa lawas ang mga namatay. Yun ang una, ang kawayan kasi combustible material eh. At the same time, may may component siya ng may tubig yan, di ba? Kaya ganun kabilis siguro yung production ng kuryente sa kanilang katawan at yung sunog, ang bilis. Pahinumdom sa kapulisan sa publiko, nga likyang muhimo og susama nga aktibidad matag maulan o kung gabii aron balikay sa samang peligro. Yung mga technical na gawain gaya nito ay sana gawin natin ito ng may extra pag-iingat. Tulad yan, gabi natin ginawa. Sana gawin natin ito sa araw. Ako si Jess, Tony Humamil, para sa One Mindanao. Padayong ginatampalan karon ang iro nga si Uldog kinsa gitigbas sa ilang silingan sa Zamboanga City. Matod kang Ramil Bukoy kinsa tag-iya sa iro nga si Uldog nga gitigbas sa ilang silingan ang padayon pa kini ginatambalan sa usa ka veterinary clinic sa Zamboanga City. Halos maputol ang nawong ni Uldog og daghan kining samad tinigbasan sa iyang liog. Human gitigbas sa ilang silingan nga si Dennis Alfaro diatong Domingo sa hapon. Sumala kang Ramil nga prioridad niya karon nga matambalan si Uldog una ang pagpasaka og kaso batok sa silingan. Ang Animal Welfare Advocate Group kinsa nagatabang sa pagpatambal kang Uldog mibutyag nga dili na kayo luya ang iro kung itandi sa nang labay nga adlaw. Samtang padayon silang nanawagan sa mga buot mutabang sa iro nga si Uldog. Kanto diay no kanay man mirahan pati na naman taan daliki mampo ko sa ano ma'am na iro at ano siguro kanat ko kano kurani ko nila sa animang cover. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Anak sa City Administrator sa Cotabato City ug host sa usa ka radio program sa syudad, patay sa pagpamusil. Tungod sa sunod-sunod nga pagpamusil sa Cotabato City, gimando na sa LGU ang mas lawom nga investigasyon alang sa pagsulbad sa maong mga kaso. Ano ang report ni Tony Humamil? Patay ang anak ni Cotabato City Administrator Abdul Wahab Midtimbang nga si Ustad Muhammad Hesam Midtimbang diyang gipusil sa Governor Gutierrez Avenue pasado alas 6 Lunes sa gabi. Sa investigasyon, sakay sa iyang itong mga kotse sa Midtimbang dihang gipusil sa wala pa mailing suspetsado. Gisulayan pa og dala sa ospital ang biktima apan nakabsan kini og kinabuhi samtang anaa sa ospital. Sumala sa kapulisan, usa ka host sa usa ka radio program sa Cotabato City si Midtimbang ug igsuon sab ni City Councilor Eli Boy Midtimbang II. Na-recover sa crime scene ang unom ka mga basiyo sa 45 caliber pistol nga gituuhang gigamit sa mga suspect. Padayon ang investigasyon sa insidente. Samtang nagpahigayon na og pulong ang LGU nga gipangunahan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw kauban ng Philippine Army, Philippine Marines, Cotabato City Police ug National Bureau of Investigation Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kini tungod sa sunod-sunod nga shooting incident nga natala sa syudad. Kahinomduman nga nadtong August 15, gipaarakan ang sakinan sa General Service Officer sa Cotabato City nga si Pedro Tato Jr. nga gikaangol ni ini ug gikamatay sa driver ni ini nga si Dandy Anonat sa LR Sebastian Street sa maong syudad. Gipaabot nga mas lawom nga investigasyon ang paghahimuon sa Interagency Task Force aron makabot ang hustisya alang sa mga biktima. Mas gipahugdan na sab sa otoridad ang seguridad sa syudad. Ako si Jess, Tony Humamil, para sa One Mindanao. Security plan alang sa mga aktibidad sa Tuna Festival 2023 sa General Santos City, andam na. CCTV cameras gikatakdang imuntar sa events area. Anyang report? Pipila na lang kaadlaw masaksihan na sab ang mga aktibidad sa Tuna Festival 2023 sa General Santos City. Gani mafeel na karon ang festival vibes dinhi sa Oval Plaza asa abli na sa publiko ang flea market.
Tungod ginalauman ang pagdagsa sa katawhan, gipaniguro sa General Santos City Police Office ang seguridad. Kapin usa ka libo matod pa ka mga pulis ang ilang i-deploy sa events area ug sa uban pang pampublikong lugar. We coordinate to other security forces just like the Task Force Gensan, the Coast Guard, the Navy, and all other security forces. Samtang duna sab matod pay mga CCTV camera nga imuntar sa entry ug exit point sa Oval Plaza asa ipahigayon ang main events. This is spearheaded by our LGU. Mayroon din silang ganon na plano din. And we're happy din na may ganon. For us to be easier to monitor the ins and outs of the people. Masaksihan ang sayaw sa kadalanan sa August 29, sa September 1 ang sugbahan sa dalan. September 4 ang boxing tournament, September 5 to 6 ang lumba bugsay, ug dunay live band sa September 7. Sa mga buot musuroy, ginabawal ang pagdala og backpack ug deadly weapons. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Giawhag sa Davao City Health Office ang mga nakahuman na sa ilang second booster dose bato COVID-19 nga magpabakuna na sa ikatulong booster dose. Ipahigayon kini ugma adlong Sabado sa People's Park sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Karong Sabado sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon magpahigayon og COVID-19 vaccination alang sa ikatulong booster shot o ang bivalent nga bakuna. Unang gi-roll out ang bakuna sa mga A1 o healthcare workers ug A2 category o mga senior citizen. Karon ang mga A3 nga nakapa-second booster dose pwede na pod maka-avail. Because of some guidelines nga unahon natog hatag ang mga healthcare workers, yung mga A1 and A2 and A3. So, katong uban na gusto na magpa-booster, dili sila ma-appeal. But this time, we expanded the coverage ng ating Pfizer bivalent. Dunay 300 bivalent booster vaccine ang Davao City Health Office. Hinudugagan pa kini sa DOH ug 200. Nga, we need booster doses to boost, to increase more our immunity and resistance sa sakit. Hinuon sumala sa CHO nga dunay COVID-19 vaccination tag-adlaw sa mga health centers. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pagpalambo sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs usa sa tumong sa 32nd Mindanao Business Conference nga gipahigayon sa Pagadian City. Samtang Queendom member Jessica Villarubin mihatag og special performance atul sa aktibidad. Ani report ni Krisa Dapitan. Gisugdan ang 32nd Mindanao Business Conference nga gipangunahan sa Pagadian City Zamboanga del Sur Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated. Isip host chamber karong tuiga sa Pagadian City Miyerkules sa buntag. Ang Mindanao Business Conference o MinBizCon usa ka tinuig nga kalihukan nga nagtumong nga mahimong dalan alang sa mga micro, small, medium enterprises o MSME, mga lider sa mga pribadong sektor aron tukion ang concerns ug mga oportunidad alang sa natad sa negosyo sa Mindanao. Gani karong tuiga aduna kini tema nga pivoting to borderless business in Mindanao. This year's conference theme encapsulates the essence of our gathering. Your presence here, representing diverse cities and provinces across Mindanao, truly exemplifies the borderless nature of this occasion. The unity and collaboration showcased within these walls signify the collective commitment to advancing Mindanao's business landscape. At the heart of today's event is the trade fair. This is a vibrant showcase of the finest products from the Zamboanga Peninsula. Sa maong MinBizCon, aduna sab trade fair nga gisalmutan sa mga MSMEs sa tibuok rehiyon nga ginapasigarbo ang nagkadayang produkto ug serbisyo sa Mindanao. Sumala sa presidente sa Pagadian City Chamber of Commerce and Industry, andam na kuno ang Pagadian ingon man ang tibuok rehiyon sa pag-renew sa mga daan ng kauban sa business industry, ingon man ang paghimo og bag-ong network.
The Mindanao Business Conference, as the biggest gathering of local chambers of commerce and industry, is a testament to the efforts of the Mindanao business community and its enablers and stakeholders in pursuing the shared dream of making the land of promise into the land of possibilities. Pivoting to borderless business is a transformative concept that holds key to unlocking unprecedented opportunities for individual and enterprises alike. By harnessing the power of technology, embracing diversity, we can forge a future where business transcends borders and thrive on the global stage. Samtang nakigduyog sab sa mga aktibidad ang Kuwinda member nga si Jessica Villarubin pinaagi sa iyang special performance. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Usa ka 42 anyos nga lalaki ang gipusil patay sa wala pa mailing sospek sa Zamboanga City. Nagboyod og daligo siyang kaugalingong dugo ang 42 anyos nga si Lloyd Eric Buwagas, taga Sitio Entrada, Barangay Bulong, Zamboanga City. Human kini gipusil patay sa wala pa mailing sospek. Sa investigasyon sa kapulisan, pauli na unta ang biktima, human mitambong og lamay sa iyang higala sa mong barangay. Pag-abot sa nahitabuan, kalit kining gipusil sa sospek sa tulo ka kahigayon, hinungdan sa iyang kamatayon. Ang sospek paspasab nga misibat human sa hitabo. Na-recover sa crime scene ang tulo ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Nagpahigayon na og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa sospek. Ginasuta pa sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil. Usa ka motorbangka ang nasunog samtang nagbiyahe sa kadagatan sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Hinuon 8 ka magbanay nga sakay niini naluwas. Kalit kunong nasunog kining minyahad motorbangka sa kadagatan sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Sakay niini ang 8 ka mga magbanay nga gikan lang sa Pantalan ug pauli na unta sa Barangay Lenok, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Kalit kunong misiga ang makina sa mong bangka tungod sa fuel residue nga gilamoy sa kalayo. Naluwas ang 8 ka sakay gawas sa usa ka miyembro sa banay nga nakahiagom og mga paso sa batiis. Gilusad sa Sarangani Police Provincial Office ang Motorism Ride nga kabahin sa programa sa PRO Region 12. Tumong niini ang paghatag og bili sa road safety awareness alang sa mga motorista. Ani ang report ni Justody Humamil. Gilusad na sa Sarangani Police Provincial Office ang Motorism Ride adlong Domingo nga gitambungan sa kapulisan sa probinsya. Kabahin kini sa mga programa sa Police Regional Office 12. Tumong niini nga mapakusgan ang awareness campaign nila mahitungod sa road safety. Matod sa Sarangani Police Provincial Office, pipilasab kuno ang ilang natalang mga road accident base sa ilang Public Safety Index. Ang objective naman ng motorism is to promote yung road safety para sa mga kababayan natin na gumagamit ng mga pangunahing lansangan, lalo na yung mga nagmumotor because under our Public Safety Index, meron kasi tayong mga ilang mga insidente ng mga reckless driving, yung resulting to physical injuries. Kabahin sab sa aktibidad nila ang pagpadaol sa serbisyo sa kapulisan ngadto sa mga komunidad ato sa ilang paglusad sa Motorism Ride. Nagpahigayon sab ang kapulisan og community outreach program sa Barangay Small Margos sa Glan, kung diin 200 kabanay ang nakadawat og food packs. Nalipay sab ang 200 ka mga bata sa bagong tsinelas nga nadawat. Para kahit paano may lapit namin yung serbisyo ng kapulisan through community relations activities namin para maipakita sa kanila o iparamdam ng pulis natin talagang hindi lang sa peace and order. Pinagisab kuno sa programa, mapromote ba ang turismo sa Sarangani? Gani, naila ang probinsya sa Sarangani nga dunay mga nindot nga beach resort ug ubang tourist sites. Napakaganda ng Soxar din, lalong-lalo nga yung Sarangani para ipakita rin namin yung kagandahan. Dito sa Sarangani, napakatahimik, maganda ang peace and order dito and sarap mamasyal dito kasama ng mga bupagigin. Kauban si Bong Vicencio sa kamera, ako si Just Tony Humamil para sa One Mindanao. Good news alang sa mga taga General Santos City kay gideklara sa Malacañang nga special non-working day ang September 5 karong tuiga subay sa kasaulugan sa Tuna Festival 2023. Kini ilawom sa Proclamation number 320 series of 2023 sa Malacañang.
Tumong niini nga mahatagan og higayon ng mga taga General Santos City nga makisadya sa kapistahan. Samtang ilabihan na ang pagpangandam sa Jensen LGU alang sa nagkaduol nga kasaulugan sa 25th Tuna Festival. Daghang mga kalingawan ug aktibidad ang angay gayud atangan. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.